magandang umaga po sa ating lahat na narito ngayon sa Kapihan sa Media ng Bayan. Para po ngayong Biyernes ng umagang ito, ako po ang inyong makakasama. Ako po si Madju Ramos at tayo po ay live na napapakinggan ngayon sa PBS Radyo ng Bayan 738 sa pamamagitan ng programang Barangay PBS at sa lahat din po ng 28 provincial stations ng Philippine Broadcasting Service nationwide. Din po ay sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Ang Kapihan Media ng Bayan ay mapapanood pa rin po ninyo mamayang gabi sa ganap na ikapito ng gabi sa PTV at 10:30 naman po sa ating kapatid ring himpilan sa IBC 13. Katuwang po din natin sa pagdadala ng Kapihan sa Media ng Bayan sa inyong lahat ang ating mga kasama mula sa iba't ibang ahensya sa ilalim ng PCOO. Yan po ang PIA, PNA, PTV at PBS at syempre po ang OPSEN ng Media ng Bayan. Ngayon po ay medyo maulan pero ganun pa man tuloy po ang ating kapihan. Yung pong nasa daan ngayon, mga motorista or mga commuters, ingat-ingat lang po dahil maghapon po ang pag-ulan. Yan po ay ang taya ng panahon mula sa Pag-asa dahil po ang bagyong si Kabayan ay narito. Samantala, very interesting po ang ating magiging talakayan ngayon sa Kapihan ng Bayan. Dahil sa araw na ito, tututukan po natin ang usapin ng paggugol. Matagal-tagal ko nang hindi naririnig yung salitang paggugol. Pero ngayon, ang mas term na ginagamit natin ay budgeting. Ang budgeting po, kung pakikinggan natin sa punto de vista ng budget ng bansa, parang nakaka-overwhelm kasi wow, ang laking halaga ng pinag-uusapan natin at madami ang ginagamitan nito. Pero kung titignan po natin sa isang mas simplified na version, tayo pong lahat ay naggagawa ng sarili-sarili nating budgeting sa araw-araw. So, para lalo po nating maintindihan ang usapin ng budgeting para sa pera natin, pera ng bayan, kasama po natin. Tayo po ay napakapalad ngayong umaga at kasama natin ang napakaganda at napakabatang Assistant Secretary mula sa DBM. Kasama po natin at i-welcome po natin sa Kapihan sa Media ng Bayan si Assistant Secretary Tanya Hamada. Magandang umaga, Asek, and welcome sa Kapihan sa Media ng Bayan. Magandang umaga, Madju, at saka sa lahat po ng ating mga taga-subaybay ng mga himpilan at stasyon ng PBS, Media ng Bayan o kaya nga Media ng mga boss, ika nga. Salamat po sa pag-imbita sa DBM para talakayin itong sinasabi nga nating budgeting. Minsan nga, pag naririnig kasi yung salitang budgeting, tumatakbo na yung mga ibang tao ayaw na pag-usapan dahil komplikado parang daw yan. seryoso, ma'am. Oo, seryoso masyado. No? Pero tamang-tama nga na dapat nga sa mga kapihan natin pinag-uusapan para mas masinsinan at mas maganda ang ating tanungan. Siguro maganda din po na umpisahan natin ngayong umaga. Meron kaming hinihandang maiksing video, no? Ukol sa proseso ng pagbabudget. Maganda dito tayo mag-umpisa, pakinggan natin, panoorin natin para dun sa mga may kita to sa mga stasyon para maumpisahan natin na ano nga ba itong sinasabi nating budgeting bago natin talakayin yung sinasabi nyo, so ano na ngayon ang hinaharap natin sa 2016 sa ating Kaban ng Bayan. Tamang-tama ka dyan, ma'am. Parang ililaymanize mo through your presentation. Sana po. Yung prosesong dinadaanan ng pagbabudget. At afterwards, magkakaroon po tayong pagkakataon na tama yung sinabi rin ni ma'am na tutukan yung mga ilang detalye or highlights ng ating budget. So, kung ready na po tayo po ay humanda na panuurin at pakinggan itong presentation ni ma'am. Ang bawat mamamayan, responsibilidad na magbayad ng buwis. At responsibilidad naman ng pamahalaan na gastusin ang inyong buwis sa mga serbisyong pakikinabangan ng lahat. Pero sa dami ng naglalaban ng prioridad, paano nga ba natutukoy ng pamahalaan ang popondohan ng inyong buwis? At sa dami ng nagtutunggali ang boses, paano naman nakikinig ang pamahalaan sa inyong mga mungkahi? Ang pagbabudget hindi basta-basta. Ang inyong buwis dumadaan sa masusing budget process. Kaya naman ang pambansang budget na naglalaman ng planong gastusin mula sa kita at utang ng gobyerno bilang desisyon ng Pangulo. Binubuo ito at ipinanunukala ng ehekutibo. Inaaprubahan ng Kongreso at ipinatutupad ng mga ahensya ng pamahalaan. Pero ang dapat naghahari sa budget process
ay ang interes at boses ng mamamayan. Sa proseso ng budget preparation, binubuo ng ehekutibo ang budget para sa susunod na taon. Nagsisimula ito sa budget call, na nagsasaad ng target na kikitain at uutangin at ang planong gastusin ng gobyerno. Pero hindi lahat ng panukalang programa at proyekto ay napopondohan. Limitado kasi ang kaban ng bayan. Parati ring mas malaki ang mga pangangailangan kaysa makokolektang buwis. Kaya naman, umuutang pa ang gobyerno para mapunan ang kakulangan. Kaya mahalagang unahin ng gobyerno ang mga programang tunay na kailangan ng mamamayan. Mahalaga ring mabigyan ng tuon ang mga pinakamahihirap na komunidad. Para matupad ang mga ito, masinsinang pagdedesisyon ang ginagawa ng Pangulo at Gabinete sa tulong ng DBM. Aling mga ahensya ang tataasan o babawasan ng budget at anong mga performance target ang itatakda. Pero paano naman masisiguro na ang mga panukala ng mamamayan ay nabibigyang pansin sa prosesong ito? Kung dati, maliit ang puwang para sa mga mungkahi ng mamamayan, ngayon, inilunsad ang mga reforma tulad ng Bottom-up Budgeting o BUB para bigyan ng boses ang mamamayan sa pagbubuo ng budget. Sa BUB, may nakalaang budget para pondohan ng pamahalaan ang mga proyektong ipinanukala ng mga komunidad mismo. Sa loob ng 7 buwan, nabubuo ang panukalang budget na isusumitin ng Pangulo sa Kongreso pagkatapos ng kanyang taunang State of the Nation Address. Sa proseso ng budget legislation, tinatalakay ng mga mambabatas ang panukalang budget ng Pangulo at ipinagtatanggol ng mga ahensya ang kanilang mga panukalang programa at proyekto. Kaya malaking hamon sa mga mambabatas kung paano masusuri ng mabuti ang tinatayang resulta ng bawat pisong gagastusin at sa mga mamamayang kanilang kinakatawan. Kung dati, panay numero lang ang laman ng panukala ng Pangulo sa Kongreso, ngayon, ang bawat halaga may nakakabit na masusukat ng resulta tulad ng bilang ng serbisyo at benepisyaryo. At may detalye ng mga programa at proyektong balak ipatupad. Kaya may basehan na rin ang Kongreso kung tataasan o babawasan ang pondo ng mga ahensya. Pero paano naman madidinig ang boses ng mga mamamayan habang pinagdedebatehan ang budget sa Kongreso? Dapat laging bukas sa publiko ang lahat ng dokumento at talakayan sa Kongreso mula sa komite hanggang plenaryo. Maaari ring magpasa ng alternatibong panukala ang mamamayan na magagamit naman ng mga mambabatas para suriin palalo ang budget. Bago matapos ang taon, aaprubahan ng Kongreso ang pambansang budget na siya namang pipirmahan ng Pangulo bilang General Appropriations Act o GAA. Pero hindi ibig sabihin na kapag naipasa na ang GAA, maaari nang gumastos ang pamahalaan. Una, hindi agad-agad na nariyan ang salapi. Kokolektahin pa muna ang buwis at kung kulang ito, uutang ang pamahalaan. Pangalawa, hindi rin pwedeng maglabas ng pondo nang hindi dumadaan sa tamang proseso. Kailangang malinaw na nakalatag ang mga plano at kailangang dumaan sa procurement process ang mga proyekto tulad ng infrastruktura para mapili ang magiging kontratista sa pinakasulit na presyo. Pangatlo, dumadaan din sa iba't ibang proseso ang paglalabas ng salapi mula sa gobyerno papunta sa mga ahensya. Sa bawat gastusin ng pamahalaan, may otoridad na kailangang ibigay ang gobyerno sa pamamagitan ng DBM. Ito ay para masiguro na lahat ng gastusin ay naaayon sa batas. Pero sa dami ng proseso, paano pa ba pinabibilis ng gobyerno ang paghahatid ng serbisyo? Una, binabawasan palalo ang bilang ng proseso tulad ng tinatawag na GAA as Release Document. Dahil nakadetalye na sa budget ang lahat ng programa at proyektong popondohan, hindi na kailangang humingi ng mga ahensya ng otoridad mula sa DBM para pumasok sa mga kontrata. Kung tutuusin, sabay-sabay nangyayari ang bawat proseso ng budget.
Habang binubuo ang budget sa susunod na taon, ipinapatupad naman ang budget para sa kasalukuyang taon. Kaya mas malinaw na kailangang bantayan ang paggastos sa kaban ng bayan. Paano nyo ba mababantayan ang inyong buwis? Ang bawat ahensya ng gobyerno, inaatasan ng batas na regular na mag-ulat sa publiko ng kanilang mga gastusin at mga resultang nakamit. Sa Transparency Seal na nakapaskil sa website ng mga ahensya, makikita ang kanilang mga budget, performance targets, mga programa at proyektong ginastusan, mga kontratang pinapasukan, at mga ulat sa paggastos nila ng kanilang pondo. Naglalabas din ng mga ulat ang Department of Budget and Management at Department of Finance sa paggastos, koleksyon at pangungutang ng gobyerno. Sa huli, tinutuos ng Commission on Audit ang bawat gastusin ng lahat ng ahensya at sinisita sila kung may paggastos na di wasto. Ang mga audit report na ito naka-upload sa website ng COA. Tunay ngang ang bawat piso may kwenta, may kwento. Kaya hindi lang dapat pamahalaan ang nakikialam sa proseso ng pagbubuo, pagsasabatas, pagpapatupad, at pagbabantay sa pambansang budget. Pero paano nga ba kayo makikilahok sa budget process? Una sa lahat, mahalagang unawain ang budget. Basahin ang pambansang budget. Alamin ang mga budget at performance target ng mga ahensya. Silipin ang mga regular na ulat na inilalabas ng gobyerno at mga ahensya at ihambing ang kanilang performance sa kanilang mga target. Para higit na maintindihan ng publiko ang teknikal na nilalaman ng budget at mga ulat, mula 2011 ay naglalathala ang DBM ng People's Budget. Pangalawa, makilahok. Mula sa simpleng pagpapadala ng inyong mga saloobin, panukala at ulat sa mga kinauukulan, at pag-aantabay sa mga diskusyon sa Kongreso ukol sa budget, hanggang sa pagsali sa mga civil society organization na aktibong lumalahok sa mga konsultasyon, partnership, citizens audit at iba pang formal na mekanismo para sa citizens participation. Sa pamamagitan ng pambansang budget, sinisiguro ng pamahalaan na ang inyong buwis ay may direktang pakinabang sa inyo. Unawain ang budget, magmatyag at makilahok. Para sa dagdag na kaalaman tungkol sa budget process, mga reformang kasalukuyang ipinatutupad at mga paraan para makasali sa proseso, bisitahin lamang ang www.budgetnangbayan.com o www.dbm.gov.ph. Nagbabalik po ang inyong kapihan sa Media ng Bayan. Atin pong sabay-sabay na napanood yung napakaganda, simple, interactive na video presentation mula kay ASEC dahil gusto nating maunawaan paano nga ba ang proseso ng pagbabudget. Paano bang at the end of every year meron tayong pinaaaprubahan kay Presidente na budget proposal. ASEC, your thoughts on itong napanood na po natin yung proseso. So, ano po ang so far naging effect po ng ganitong process ng pagbabudget? Sige, ang maganda po pag napakinggan nyo yung sa mga nakikinig napakinggan nyo yung video, yung audio ng video natin at doon sa mga nakakapanood, may mga tatlong bagay dyan na napakahalaga na nagbago talaga sa ating proseso. Yung unang-una dyan, madami ang pagbanggit dun sa salitang performance, 'di ba? Ano ba tong sinasabi nating performance? Bakit nagbago ang ating pag-Google gamit ang performance? Yung pangalawa diyan, sobrang parte na talaga ng buong proseso yung pakikilahok ng mamamayan. Kung dati, parang malalaman mo na lang kung anong budget ng bayan pag ito ay napasa na. Ngayon, umpisa pa lang, kasama ng BUB, kasama din ng mga ibang proseso ng mga ahensya, nakikilahok na yung mga mamamayan at sinisigurado ng DBM na dapat makilahok ang mga mamamayan sa proseso ng budget. Tapos pangatlo is, may kita nyo yung paglagay talaga ng mga reforma sa governance. At ang siguro sa perspektibo ng DBM, ang tawag dito ay institution building. Lahat po nung mga nakita nating mga reforma na nilagay dyan sa proseso ng budget, ito ay laging ano ang institusyon na kanyang pinapalakas. Halimbawa, yung pagbanggit dun sa
pag-release ng budget, wala nang saro para sa mga regular na programa ng mga ahensya. Ibig sabihin nito, pinapalakas mo yung ahensya bilang isang institusyon na siya na talaga ang nakakaalam, siya ang accountable at siya ang magpapatakbo ng budget na kanyang pinopose. Ito po kasi ay ang pagtingin ng DBM ay dahil sa paglaki ng ating ekonomiya, sa paglago ng ating bansa, ang kanyang trabaho bilang isang ahensya ay mag-move siya mula sa Department of Budget at mas malaki na ang ibibigay niyang halaga dun sa management. At kung ikaw ay magiging Department of Budget and Management, mas maganda kung ang mga institusyon na iyong minamanage ay syempre mas napapalakas. So itatlo po yun, no? Yung performance, paano natin palakasin ng mga institusyon natin, hindi lang dito sa national, kundi sa local na level. Pangalawa, yung paano natin pwedeng lalong hikayatin ng ating mga mamamayan na makilahok sa proseso. Tsaka tatlo, yung paano magkakaroon ng mas mahigpit na pagbabantay doon sa mga kalalabasan ng pagbabudget. So yun po yung tatlong sana ma-highlight doon sa kanyang video kanina. Asek, after your explanation, gusto nating balikan kahit sa maikli lamang na pamamaraan. Paano po ito nagiging na-highlight yung difference from 2010 to the present? Having said itong mga highlights po ng ating budgeting ngayon. Tama po no. Sabi nga nila, the proof is in the pudding. Ano ba nangyari? Ano ba nagbago sa ating budget magmula 2010? Kung pansinin niyo po, ang budget natin noong 2010 ay nasa mga 1.5 trillion pesos. Pero dahil sa mga reforma na ginawa, kumbaga nag-housekeeping tayo bilang bansa, sa pamamagitan ng mga reforma sa budget, ngayong 2016 po ang ating budget ay doble. 3 trillion pesos. So, ang sinasabi po natin, ang pagtaas ng ating kakayahan, gumastos bilang isang pamahalaan at bilang isang ahensya ay dahil sa mga reforma ng governance. Pansinin niyo po, wala pa dito yung mga economic reforms. Wala pa yung mga pagyabong ng mga industriya, wala pa yung pag-ayos ng paano ba pumasok ang mga foreign investments, wala pa tayong mga reforma sa tax, wala pa yung mga economic reforms na talagang magpapalago ng ekonomiya. And yet, because of governance reforms, ang laki na nang nakita nating pagbabago sa kakayahan natin gumastos bilang isang bansa. So, isa po yun. Pangalawa po, yung pagsabi na pagganda at pagbilis ng implement ng mga gobyerno ng kanilang mga programa. Isipin niyo po sa pagtaas ng ating budget, dumadami po yung mga proyekto na kailangan tapusin ng ahensya natin. Hindi naman po lumaki ang mga ahensya magmula noong 2010, di po ba? Pero yung kakayahan nila para mag-deliver ng mga serbisyo ay talagang pinupursige po natin dahil kasama po yan dun sa pagbabago at reforma na tinutulak ng ating mga proseso. Asek, kanina po nabanggit nyo yung performance ay isa sa mga key factors nitong ating bagong sistema ng pagbabudget. Ang ibig po bang sabihin, tayo pong lahat dito sa kapihan ay miyembro ng government agency, meron tayong nire-represent na ahensya. Ang ibig pong sabihin, lahat lang po ng mga idideklara nating proyekto ay yung sigurado po nating ma-achieve, yun po ay magkakaroon ng budget. Tama po yan. Kasi nga po ang sinasabi natin na performance-informed budget, di ba, is tuwing nagbibigay ngayon ng budget ang isang ahensya, halimbawa sa Pangulo, sa Kabinete para i-approve or sa lehislatura para kanilang bigyan ng pera, is linalagay natin na sa bawat halaga ng atin hinihingi sa kaban ng bayan, meron siyang kaakibat na performance measure. So halimbawa, bigay po tayo ng isang halimbawa, kung ang DepEd, sabihin natin ng DepEd, sa halagang ito, ang kanyang performance target ay sasabihin niya, matatapos ko po lahat ng backlog na classrooms. Dahil yun ay para sa pagkatapos na isang taon, kung babalikan niyo po ako, tatanungin niyo kung tama yung paggamit ko sa kaban ng bayan, ay maipapakita ko na natapos ko nga yung backlog ng classrooms. Gadun din po sa iba-ibang ahensya, halimbawa po ang tourism. Ang sabi nila, sa halagang maibibigay nyo sa amin, ang aming target ay magkakaroon tayo ng 10 million na foreign arrivals of tourists para sa ating industriya ng tourism. So, ganun po natin ngayon tinitignan ang paglalaan ng kaban ng bayan. Dapat talaga pahalagahan natin yung binibigay na pera sa bawat ahensya. So, bawat ahensya nagiging responsable para ibuo at seryosohing iplano kung ano man ang kanilang maitatapos at may gagawa sa isang taon.
Marahil a few minutes from now ay mag-entertain tayo ng ilang questions mula sa ating mga kasama dito sa kapihan. Samantala bago po tayo pumunta doon ay isa pa po yung key na binanggit ninyo, ASEC, ay yung participation. Kung ang ordinaryo pong mamamayan ay talagang may desire na makilahok sa discussion, o he or she belongs to a respective community po at gusto niyang maging makibahagi. Paano ba ang prosesong ito, ASEC? Sige po. Pangunahan ko muna, medyo ikwento ko din yung dahilan kung bakit nga ba kailangan talaga bumaba tayo sa grassroots dito sa ating ginagawang bottom-up budgeting. Alalahanin niyo po, parang banggit ko nga kanina, lumalaki po ekonomiya natin. At kung tutuloy-tuloy nga po itong mga reforma natin, ilalaki pa yan lalo. Ngayon, hindi yan kakayanin po ng ating mga ahensya sa national level. Kailangan po natin ng tulong ng ating mga nasa frontline, ng ating mga gobyerno. Ito yung mga LGU. Ngayon, hindi po mag-iiba ang ating aasahan sa kanila doon sa inaasahan natin sa national government, maghahanap din tayo ng performance. Ngayon, paano natin pwedeng pagandahin ang performance ng ating mga LGU sa pagdi-deliver ng mga services para yung kaban ng bayan ay pwedeng ang mas pumunta doon sa mga LGUs natin, Kailangan natin yung tulong ng mga taong mismo nandun sa pamamayan nila. Sino po makakasabi kung ang serbisyo nga ba ay na-deliver ng isang LGU, kundi yung mga communities na nandun sa grassroots. So ngayon pa lang po, kahit hindi pa tayo masyadong nagbababa ng malaking pondo for implementation sa ating mga LGUs, nag-uumpisa na tayo dito sa sinasabing na mag-engage na ang mga LGUs ng kanilang mga communities. Ito po yung BUB. So, paano po makakasama ang bawat komunidad hanggang barangay level? Ang BUB po, nag-uumpisa talaga yan halos 1.5 taon bago makuha nila yung actual na budget na hinihingi nila. Dahil, umpisa pa lang po, nag-a-assembleya yan sa bawat munisipyo. Ngayon, yung assembleya po na yan, pwede lahat makilahok. Mga citizens, mga communities, mga barangays, hindi po yan nililimitahan dun sa mga accredited lang o mga formal na institution ng mga CSOs. Pwede po lahat dyan, mga Pantawid Pamilya Parents, mga co-ops, mga lahat po ng organisasyon o mga citizens na dyan, lumahok po sa assembleya. Doon pinag-uusapan kung ano ba ang pangunahing pangangailangan ng aking komunidad. Pagkatapos po noon, mag-e-elect sila ng kanilang representante na 3 at yun ay uupo kasama ang kanilang LGU para magbuo ng tinatawag na Local Poverty Reduction Action Plan. Ito ngayon ay paglalagay ng kanilang mga hinihinging mga proyekto, programa, solusyon sa isang listahan ng mga proyekto na isusumiti ngayon nila sa national government. So, yung proseso po yan ay bukas na bukas and sigurado po ako sa lahat ngayon ng munisipyo medyo naririnig at nababalitaan na nila ang BUB. Siguro ang maganda ngayon nito ay sa mga talagang gustong makilahok, lapitan lang nila ang kanilang local na CSOs na nandyan dahil malamang alam na po nila yan, o ang kanilang DILG o ang kanilang mayor. Dahil talaga namang pong dapat lahat nakikilahok. Ayan, yan na po yung pinag-uusapan na yun, matunog na matunog yung BUB, bottom-up budgeting. Mula sa baba, marinig natin yung pulso nung talagang mga recipients po nitong mga proyektong ipinapanukala para sa ating pagbabudget. Kung ready, meron na ba tayong mga katanungan at this point na gustong ibigay kay ASEC? Or mag-continue pa muna si ASEC mag-discuss nung ibang ating points na marahil nabanggit nyo na ASEC, 3 trillion ang ating budget ngayong 2016 at hindi pa man ay marami na rin tayong naririnig na mga usap-usapan tungkol sa ating budget. So marahil ASEC, una ko sigurong gustong itanong is si Edwin ay ready na ang ating kasama si Edwin from PTV. Yes, sir. Magandang araw po, Yusek. At tanong ko lang po yung nabanggit kanina dun sa presentations natin, about dun sa Philippine Transparency Seal. Okay. Paano po ito ginagawa dun sa, paano po nabuo itong Transparency Seal? Okay. Ano po ang mga naging basehan nito? At siguro isunod ko na rin yung pangalawang tanong. Tungkol naman po dun sa isa sa mga naging mainit na issue sa Congress, yung pag-aalis mo ng PIDAP, paano ho natin na i-cope up o naibigay yung dapat na serbisyong pinagmamalaki ng mga kongresista galing sa kanilang PIDAP na ngayon ay tayo po ang nangangasiwa ang DBM.
Sige, sa unang tanong po muna, no, yung transparency seal, ito po ay pamamaraan para din, again, balik po tayo, no, pagpapalakas ng institusyon ng mga ahensya ng gobyerno. So, dapat meron pong listahan po yan ng mga dokumento na dapat nakalagay sa website ng mga ahensya. So, mula sa kanilang mga, yung budget nila, yung staffing, may mga listahan po yan ng mga dapat ilagay sa kanilang website. Tapos yan ay tinitignan ng DBM at minamanmanan kung lahat po ay nagko-comply. Tapos nakalink din po yan sa tinatawag natin performance-based incentive. So talagang sinisigurado natin na ang mga ahensya ay parang part din yan ng tinatawag natin na good housekeeping. May kaakibat din po ito sa local government units, yung tinatawag na seal of full disclosure, seal of good housekeeping ng DILG para ilahad din ng LGUs ang kanilang financial documents, financial planning and annual reports and documents. So, ganun din po siya sa national agency. Dun sa pangalawang tanong po, no, yung PDAF, kung tignan po natin yung history niyan, no, talagang nanggaling talaga yan dun sa pangangailangan na harapin ang mga totoong pangangailangan ng mga komunidad na minsan nahuhulog pag hindi nasasama sa national budgeting, di ba? So ang ating naging sagot diyan is kaya natin nga gustong ibaba ang budgeting process para ang kailangan palakasin, babalik po ako ulit, no, palakasin na institusyon dito ay hindi yung congressman, kasi siya po ay isang representante ng mamamayan para gumawa ng batas at polisiya at regulatory role siya, no. Ang mga dapat nagdi-deliver ng serbisyo sa mamamayan ay yung mga frontline na LGUs, local agencies na nasa local level. Ngayon, ang tanong natin is paano nga ba natin maririnig na totoo ang mga pangangailangan. Kaya po tayo may bottom-up. In fact, ang bottom-up budgeting po na ngayon ay nasa municipal level, wala naman pong nagbabawal na pwede din tayong bumaba sa level ng barangay. Diba? Tapos dun talaga maririnig yung pangangailangan ng mga tao. At sa akin po, kung tatanungin nyo, sana kung magawa natin ito, ay mabawas-bawasan yung pangangailangan ng mga pondo katulad ng PDAF. Dahil hindi po talaga yan sana trabaho ng ating mga representante sa Kongreso. Thank you, ma'am. Okay, maraming salamat sa iyong katanungan, Edwin from PTV4. Ngayon naman, ang sa aking kaliwa, si Iya Kailao, PIA News Desk. Iya? Good morning po, Asek Hamada. Itatanong ko lang po kasi 36.8% ang ilalaan or igagastusin para sa social services na manggagaling sa 2016 budget. Pwede niyo po bang i-specify kung ano-ano yung mga programs na ito under social services at ipaliwanag niyo rin po kung bakit nagkaroon ng increase or may mga programs po ba na kailangang panatilihin? Ayun po. Thank you po. Sige po. Pag sinasabi po nating social services, ito yung mga direct direct basic services din sa mga mamamayan. So you have education, you have health, you have basic infrastructure, you have yan, yung mga ganun. So first of all, why is it the biggest part of the budget? Una-una, DepEd, no? Nasa konstitusyon natin na kailangan ang DepEd ang pinakamalaking budget natin. Then you have yung sa DSWD, social protection, no? Lumalaki yung budget para sa social protection dahil talagang gusto natin iangat nga naman yung karamihan ng ating mga poor sa Pilipinas. So the increase in the social service budget, if you look at it, is talagang sadya naman po natin, part po yan dun sa sinasabi nating tayo ba ay gumagastos sa tamang prioridad. So sa gobyerno po ni Pangulong Aquino, ang kanyang prioridad na nakalaan doon sa kanyang budget priorities framework, isa po yung social services sa pinaka importante doon. Yung pangalawa is yung economic services. So these are the major infrastructure, big infrastructure, trade, yung mga ganyan. Then you have, in fact, ang maganda pong tignan natin, yung percentage, so 38% yun, no, lumaki siya. You can see na yung pagtaas ng
gastos natin at paglagay natin ng importansya sa social services, may kaakibat din yan ng pagbaba ng ating paglagay ng prioridad sa debt servicing. 'Di ba? So, yan ay isang decision na talagang trinabaho through good governance na bumaba yung ating kailangang bayaran sa ating utang para nga mas malaki ang ating pwedeng ilagay sa prioridad, which is social services. So, that's the main reason po doon. Okay, maraming salamat, ASEC. Ngayon naman from Media ng Bayan, kasama natin si Ray. Ray, good morning. Hindi pa. Okay. Bago si Ray, siguro si Andrea Reposo of OPSEN. Magandang umaga po, ASEC Hamada. Itatanong ko lang po sana kung paano po tinutugunan ng pamahalaan yung issue po ng underspending po. Yun na po. Sige po. Tama, no? Magandang tanong yan. Kasi ang tanungan natin is lumalaki ekonomiya natin. Lumalaki ang kaban ng bayan. Ang tanong, kaya ba natin gastusin ng tama at mabilis at ayon sa ating mga performance targets? So, paano po siya tinutugunan? Una, syempre, kasama naman ang DBM ng lahat ng ahensya, meron po tayong binuo na ang tawag natin ay full delivery unit. Ito po ay parang maliit, mabilis na unit para tugunan at i-troubleshoot lahat ng mga bottleneck sa pag-deliver ng mga serbisyo. Kung nakita niyo po yung presentation kanina, may siguro mga 4-5 dahilan naman talaga kung bakit tayo nag-underspending. Una-una, kailangan natin gandahan yung pagkabit natin ng ating pagpaplano sa ating pagbabudget. Sanay po kasi ang ating gobyerno, lahat ng ahensya, pati siguro ating mga lokal na pamahalaan, dun sa panahon na kulang ang pera. So, ang ating pagpaplano, hindi siya talaga nakakabit sa pagbabudget dahil laging kulang ang budget noon. Pero may mga mahirap na resulta nito. Halimbawa, magpaplano ka ng napakaganda at napakahirap na plano. Hindi mo naman tinitinan kung ang budget ay akma doon sa iyong pinaplano. Paano to nagkakaproblema? Pagdating na magpro-procure ka, kung ikaw ay magagawa ngayon ng mga bids and awards committees, halimbawa ang plinano mong i-procure ay 24 projects. Ang natapos mo lang i-procure ay 3. Therefore, hindi gagalaw yung pondo ng bayan na nakalaan para sa mga plinano mo. So, kailangan mo siyang itapat. Pangalawa, tinignan natin na kung totoong ito, palaki na nga ang ating ekonomiya at padami ng padami ang proyekto na kailangan ng gawin ng national agency, ba't di natin tignan kung sino ang pwede ating maging partner sa pag-implement ng mga proyekto? So, 2 po yan na tinitignan sa ngayon. Pwede naman ang pribadong mga kumpanya i-bid out, katulad po ng ginawa sa backlog ng mga classrooms, 'di ba? Yung 30,000 60,000 classrooms ay ginawang PPP na partnership with the private sector. Pwede din pong local government units. So, yung isang paraan din po ng pag-address ng underspending is palakasin natin yung kakayahan ng mga LGUs natin para yung mga direktang services, pwede naman talaga at dapat naman talagang ginagawa po yan ng ating mga LGUs. Halimbawa po, ang mga health stations, ang mga classrooms, hindi po ba mas alam naman talaga ng mga nasa lokal kung saan talaga kailangan ang mga yan. Mahaba ang proseso pag-aakyat pa yan sa national level. So, isa po yun sa ating ginagawa. Pangatlo, pinabilis naman talaga ng DBM yung proseso ng pag-release ng budget. So, ginawang once na maipasa ang budget, tinatawag nating General Appropriations Act, ay hindi na kailangan maghingi pa ng saro ang mga ahensya para sa mga programa na regular na nilang ginagawa. Kung meron man kailangan ng saro, ito yung mga may dagdag na requirements bago pwedeng ilabas. Halimbawa, ang mga farm-to-market roads. Ngayon, ang sabi ng gobyerno, kung mag-farm-to-market roads tayo, kailangan naka-geotag yan. Kailangan may mapa yan para makita natin kung nasaan ba talaga yung farm at nasaan talaga yung market. Once na maibigay yan, doon magre-release ng pera ang DBM. So, yan yung ilan po sa mga paraan na ginagawa po ng DBM para matulungan po yung ating gobyerno maibsan itong underspending na problema po natin. Maraming salamat, ASEC, sa iyong pagpapaliwanag. Marahil gusto rin nating ang kasama natin mula sa Aladdin po. Aladdin. Magandang umaga po. Tanong ko lang, ASEC,
yung aspeto nung papel nung mamamayan doon sa budgeting, yung BUB, ang concern ko, kung last time kasi nung nakausap namin, na interview namin sa isang yung NAPSI, wala pa naman talagang batas para i-push yung BUB. So, pero meron daw mga steps, at least sa NAPSI, kung paano. Sa level po ng DBM, may mga steps po ba na para kahit sa mga susunod, matiyak na hindi na maaalis yung papel ng mamamayan para doon sa proseso ng budgeting? Yun lang po. Sige po, magandang tanong po yan, no? Sa palagay ko po, both on a personal note and probably as an institution po, ang batas nakakatulong yan, pero mas mapapalakas yung tulong yan kung yung praktisado na at nasa saloobin na ng ating mga mamamayan ang pakikilahok sa proseso ng budget. So, ito pong 4 na taon na dinaanan natin sa BUB, masasabi ko naman po na sa maraming lugar sa Pilipinas, talagang makikita mo na yung mga komunidad, sila na yung nagagalit sa gobyerno pag hindi sila naimbita sa asembleya ng mga BUB. Maraming mga LGU nagagalit din sa amin pag hindi sila nakikilahok dahil wala silang seal of good governance, 'di ba? So sa akin yung pagkakaroon ng entitlement, yun ang hinahanap ko na word, yung pagkakaroon ng alam nilang karapatan nila yan para idemanda nila na kailangan ipagpatuloy yan. So yan po sa akin yung pinaka-importanteng kailangan mabuo natin, at least sa administrasyon na to. Yung pagpapatuloy sa kanya sa pamamagitan ng mga polisiya, ng batas, sinusulong din po natin yan. Yung ating JMC, Joint Memorandum Circular, na naglalahad ng kung ano yung proseso ng pagpaplano at pag-implement ng BUB, siguro sa kakapal na niya ngayon, pwede na ngayon ng maging draft at ipasa na ng Kongreso pag ito ay handa na para maging batas. Pangalawa, kung pansinin po natin yung local government code mismo, hindi naman po talaga nalalayo yung BUB doon sa local government code. In fact, ang tingin nga po namin, yung BUB, biniglan niya lang ng buhay yung talagang nakasaad na mga proseso sa local government code na dapat naman talaga may representative, di ba? Ang CSOs, ang mga sektor, sa mga development bodies ng local government code. So, ito po sabay-sabay po to lahat nangyayari. Kasi sa punot dulo nga nito, ang sinasabi natin, kung nandyan yung pag-demand ng mga citizens na sila ay parte ng proseso, kahit anong proseso yan, kahit anong batas, kahit anong polisiya, handa silang sumalo dun sa pagpapatuloy doon. Siguro po ngayon ko din pwedeng hingin sa media, no? Pag magpatupad kasi ng programa ang gobyerno, lahatan yan. Hindi kami pwedeng pumili, di ba? Kasi ang sabi nga natin, ang BUB colorblind yan. Kahit anong LGU ka, kahit anong partido ka, basta pumasa ka sa Seal of Good Housekeeping at pumasa ka sa PFM namin, dapat sumama kayo sa BUB. Ngayon, yung pagbantay kung paano siya pinapatakbo sa baba, naghahanap kami ng katulong mula sa CSO, sa mga communities, at syempre galing sa media. Babalikan ko po yung sinabi namin kanina na sa lahat ng reforma na ginagawa namin, hinahanap namin yung pagpapalakas ng institusyon. Anong institusyon ang pinapalakas natin dito? So kung komunidad man to, LGU man to, pati sana media, sa pagbubukas namin ng lahat ng mga impormasyon sa pagbababa ng BUB sa grassroots level ay mapalakas din natin yung institusyon ng media dun sa mga lugar na yun. Dahil meron na kayong babantayan sa bawat munisipyo, bawat probinsya ng Pilipinas. Yes, from IBC 13, ma'am. Yes po. Good morning, ma'am. I'm Pia from IBC 13. Anong legacy po ang maiiwan ng DBM sa Administrasyong Aquino? We all know that some are saying na lumaki ang budget namin, pero sa isang insider po, ano po ang masasabi niyong legacy na iiwan ng Administrasyong Aquino when it comes to DBM? Thank you. Thank you po. This is if you ask me, and I'm very passionate about it, one thing na pwede nating sabihin, at ito po ay sa liderato talaga ni Secretary Butch, si Sec Butch kasi sa punot dulo, institution builder. Naghahanap talaga yan ng paraan kung paano palakasin ng mga institusyon. Kahit Ombudsman, kahit Supreme Court, kahit Congress, kahit LGU, kahit mga ahensya, yun yung kanyang
talagang tinututukan. Ngayon, masasabi natin na ang legacy sa ilalim ng administrasyon na to ay hindi na sayang yung budget para gamitin sa pagpapalakas ng mga institusyon. Kahit sabihin mo ng mag-iba, sana ang ating liderato or mga nasa DBM, yung mga proseso ng paglagay ng performance budgeting, yung mga proseso na para magbaba ng pondo sa mga LGU, yung proseso na pagpapalakas ng mga CSOs dahil sila ay kasama na sa proseso, ay yun yung mga institusyon na may iwan na legacy dahil sa trabaho na ginawa ng DBM for the past 6 years, 5 years. So this is far, ma'am, from the controversy. So sa tingin niyo na overcome ng institution ng department ninyo ang DAP controversy? I think the controversy, and it is a controversy because it's a very mahirap intindihin kasi ang proseso ng budget, pero kung ibalik natin dun sa pag-uusap nga ng pagpapalakas ng institusyon, pati yung buong mga tinatalakay sa DAP, pati yung mga tinatalakay ng Supreme Court, pati yung pagtingin ng Supreme Court, ano ba ang dapat gawin ng Kongreso, ano yung dapat gawin ng Ehekutibo, ano yung mga dapat desisyonan ng isang cabinet secretary na budget, ano yung dapat desisyonan ng isang presidente, lahat po ay usapin to ng pagpapalakas ng institusyon. So, sa totoo lang, pagkatapos ng DAP decision and the DAP controversy, if you want to call it, I'd rather call it a DAP debate, mas lalakas yung institusyon natin bilang gobyerno para alamin kung ano ba talaga ang tamang proseso at paano tayo makakapaggastos ng mas mabilis. Yun po yun. So, sa akin, parte yan. Hindi mo pwedeng ilayo yung mga kailangan pa natin daanan. At marami pa yan. Malamang itong pagbababa natin ng pondo sa local government, pwede din tignan na controversial yan. Pero kung totoong pag-isipan natin, paano mo gagawin ang paggastos ng ganyang kalaking pera kung hindi mo palakasin yung mga LGU na nandyan naman sa baba? So, mas modernized tayo, ma'am? Yes, We'll call it that. I would be very confident to say that we have a much better and modernized budget system. In fact, siguro nasakit nyo naman, may kita nyo na may 2 o 3 tayong international indices on public fiscal management and open budget index na medyo ang laki ng talon ng ating score, So ito yung mga tinatawag na measures na talaga nga bang may nagbago, ano bang pagpapalakas ng institusyon tong sinasabi nyo, kayo lang ba nagsasabi niyan o meron din naman pwedeng sabi na paano yan mineasure. Thank you. Maraming salamat ang ating kasama mula sa IBC 13. Yes, Miss Elizabeth Raimundo from Philippine Broadcasting Service. Okay, ma'am, sa assessment po ba nyo, yung awareness ng mga tao regarding ito sa budget, ano ho yung sa pag-analyze nyo, yung sa grassroots level po, mas naiintindihan na po ba ngayon? Sa tingin ko, klarong-klaro sana sa kanila na yung pinaka-basic na nakita kong pwedeng sabihin natin na nagbabago is alam na nila na dapat may kwento ang bawat kwenta. Yun po yung pinakamalaking sa tingin ko nagbago. Alam nila na kung sila ay sumama sa proseso, makikita nila na ito bang piso na to, ano bang dapat na naging resulta niyan. Dapat may kwento yan. Hindi mo pwedeng sabihin na basta nagbigay ako ng pera para sa edukasyon, wala ka nang makikitang kaakibat na pagbabago. So yung sa akin po, I think dahil nga naging parte na sila paano sa proseso, mas nakikita mo yung naikakabit na nila yung mga kwento doon sa kwenta. Mahalaga na sa kanila ang budget. Isa din pong pwede nating sabihin ay yung tawag dito, yung ownership nila nung Kaban ng Bayan. So lahat po nung ating siguro mga 10 years ago, hindi mo makikita na headline story ang budget. 'Di ba? Hindi mo makikita ang galit ng tao pag hindi nila nakikita o hindi malinaw sa kanila ang budget. Ngayon, parang feeling ko ang ganda lang, mahirap lang para sa amin, pero ang ganda lang tignan na bawat araw yata nasa headline kami or may kwento tungkol sa budget at pero meron mo ba nito. kayo mga projects na ginagawa para maintindihan po ng publiko yung mga... Ayaw po. Para at least for DBM, meron kaming tinatawag na People's Budget. Ito po ay isang publication na binibigay namin sa bawat every
the budget process, nagpa-publish po kami ng tinatawag na people's budget. Dati at meron po yata kayong kopya sa mga kit nyo. Kung dati po ay sa English lang ito, ngayon sinusubukan na namin gawing Tagalog, Cebuano, sana Ilocano, para yung kahit yung mga basics lang, magkano napunta sa social services, ilang milyon yan, ilang bilyon yan, ilang milyon ang pumunta sa ganitong rehiyon. Anong mga ahensya ang nakuha ng magkano sa bawat rehiyon. So kahit man lang yung awareness nga ng kung ano ba tong at gaano kalaki at para saan, meron naman pong ginagawa ang DBM. Meron din po kaming dumadami ang aming mga forum at mga interactions with civil society, with the private sector, with media, para yung conversations po na katulad nito ay patuloy at saka palalim na ginagawa. Yes, thank you. Meron tayong sigurong nalalabing oras para sa isang katanungan na lang. Meron tayo muna, unahin ko lang itong nandito, si Ryan. Good morning, ma'am. Ryan po from OPSEN. Tatanong ko lang po, ma'am, kung ilang porsyento po for 2016 yung budget na nakalaan para sa pagbabayad ng utang natin po? At saka ano yung nito, kaibahan nito in the previous years? Sige po. Mula 2010, so hindi lang po mula 2015 po, continuous yung pagbaba ng porsyento ng pagbayad ng utang, porsyento ng ating budget. So sa ngayon po, for next year, nasa 14% na lang po ng ating kabuong budget ang ilalaan para sa pagbabayad ng utang. Ito po ay nanggaling sa halos 20% noong 2010. So ang target po natin ay pababain ito lalo. Meron po ba tayong mga reforma na ginagawa para mapababa pa to? Minsan mahirap, magandang kwento to, minsan mahirap lang i-connect. Kung napansin nyo, kung naririnig nyo itong mga sinasabing upgrades, Moody's, yung mga ratings sa international ratings, no, anong connection nun doon sa ating pagbaba ng debt? Pag gumaganda kasi ang rating ng isang bansa, yan ay dahil mas maganda ang governance niya, mas magandang pagpapalakad niya, mas pagkakatiwalaan ng mga investors, no. Bumababa yung interest na binibigay sa mga utang niya kasi siya ay mapagkakatiwalaan na mangungutang. So isa po 'yon. Kung lalo natin pinapalakas ang ating mga institusyon at tataas ang ating mga ratings, bababa po yung interest na kailangan natin bayaran. Pangalawa is dahil nga sa paglago ng ating ekonomiya at paglaki ng ating kaban ng bayan, no, hindi na natin actually kailangan masyadong umutang. Utang na lang tayo ngayon dahil katulad ng sinabi sa video, tayo ay lumalaki pang ekonomiya. Tayo ay gusto pa natin gumastos para gumanda pa ang ating mga serbisyo, no? So, naglilimit tayo sa 2% na deficit para lang mapunuan yun ng konting pangutang para lalong lumago yung ekonomiya. So, yung pag-manage na to, na masasabi ko naman napakagaling nung paghawak ng ating mga financial ministers, no? Nagagawa nilang igiya ang ating paggamit ng utang sa tamang paraan habang bumababa ito sa porsyento ng ating budget. Maraming salamat, ASEC Hamada. Napakaganda po ng ating discussion ngayong araw na ito. Siguro ay mauulit ang ating pag-imbita kay ASEC. ASEC, maraming salamat sa pagbababa sa ating mas maiintindihang level, yung mas pang-araw-araw na usapin ang pagbabudget. So, sa pangalan po ng lahat ng ating mga nakasama dito sa Kapihan sa Media ng Bayan, maraming salamat, ASEC. Maybe your last word, sana gusto ko itanong, sino ba yung ahensyang pinakamalaki ang share ngayon sa 2016 sa pagtatapos natin? Sige. Pinakamalaking share po ay DepEd pa rin yan. Pinakamalaking inilaki ay ang DPWH. Dahil yan po ngayon po, kasama po sa ating paglago ng ating ekonomiya, kailangan umabot tayo sa 5% ng GDP ilalagay sa infrastruktura. So, yun pong direksyon natin. Sana tuloy-tuloy na yun ang direksyon natin. May sabi natin sa lahat na ito nga po ay lumalaki at lumayabong ang Pilipinas, pero dapat po ay kasama lahat, hindi lang gobyerno ito, kundi mga mamamayan, mga institusyon na dapat ngayon ay kasama sa ating paggugol at paggastos at pagganda bilang isang bansa. Maraming salamat, ASEC. At sa pangalan po ng lahat ng ating kasama ngayong umaga, hanggang sa susunod po ng Biyernes, ito po si Madju Ramos dito sa Kapihan sa Media ng Bayan.